Guys, ito yung motorcycle parts na yung pamilya guys. Maglilimang taon na ito. Kaya mag-aanimang taon na pala guys yung itong klaseng negosyo. Kaya medyo ikukwento ko guys kung kasi guys baka maraming gustong sumubok guys ng ganitong klaseng negosyo. At para ma-inspire naman sila guys at medyo may malaman lang yung experience namin guys dito sa aming motorcycle parts. Nagsimula guys yung motorcycle parts namin to noong 2017 guys. Ni-start namin to guys ng 100k lang guys. Napakaliit na puhunan guys sa ganitong klaseng negosyo. Kaya halos yun namimili nung araw, natatandaan ko. Pagka limang klase ang bibilin, mabibili sa amin isa lang. Ganong katindi guys ng motorcycle parts guys. Kaya dapat pala guys dito million o mga 500,000 guys o something na ganyan guys. Pero hindi pa rin guys kasi sa ngayon guys nakikita ko guys yung after 5 years napakarami na rin naman guys yung tindahan namin na to guys. Pero 60 to 70% lang guys sa mga pyesa. Kasi nga wala naman kaming kinuhang mekaniko, kaya yung mga internal parts ng mga motorcycle guys wala kami guys noon. Majority ng tinda namin guys yung mga accessories. Na yung accessories guys nito guys ibinibili namin guys sa mga bodega. Kaya guys nagtataka sila guys na ibebenta namin ng mga mura ang ibang items namin dito. Kaya ganito guys kaya yung kung gusto ng mga nagbabalak guys ng ganitong klaseng negosyo guys, comment lang guys. Tuturo ko sa inyo ang bodega, ang lahat ng bilihan guys na medyo mababa ang ano guys, ang mga ano guys, ang mga presyo. Kaya guys naisip ko lang guys na i-vlog ko guys to sa channel ko guys para mga kasama ko na mga ex-OFW o mga OFW pa ngayon na nagbabalak ng mga ganitong klaseng negosyo, merong sila makita o ano guys dito sa negosyo namin guys. Nagsimula kami guys na 100k guys, 100k lang guys. Ilang ano lang guys yun, 3 kable, 3 throttle, 5 spark plug, mga 3 langis, tigat-tigat ng klase ng mga langis, ganun lang guys yung 100k. Kaya nung guys natatandaan ko nung araw guys kapag may benta kaming mga ganun guys, binibili na namin guys. Hindi pa nga namin nabibili sa Manila, sa Karatig po lang namin, sa Karatig bayan lang namin binibili kasi konting halaga lang yon. Ngayon kung medyo malaki-laki na ipon ng benta, hindi naman makakaipon ng malaki guys kasi nga pinapagulong guys, pinapagulong, natatandaan ko yon. Kaya ngayon guys sa ngayon medyo tumatagal-tagal na guys bago tayo mamili guys kasi medyo marami tayong mga stock guys. Kaya shout out dun sa mga OFW at ex-OFW na papasukin yung ganitong klaseng negosyo. Ito guys, maiano ko sa kanila guys. Yan guys, bagamat hindi pa perfect guys itong tindahan namin kasi palipat-lipat kami. Una guys yung area guys mainit guys, di ba? Kaya may tumatakbo yung panahon guys, hindi naman guys na ano guys na kara-kara magagawa guys. Kaya nasa pag-iipon stage pa lang kami para ma-renovate ng tuluyan guys yung tindahan ng motorcycle parts nito guys. Magandang negosyo to guys kasi hindi naman to nabubulok. Kahit hindi mabili guys, andyan pa. May mga items kami dito na halos 5 years na nandiyan pa. Ayan guys, so ilan? Yan guys, panahon pa ni pandemic guys yun, diba? Wala, basta maganda packaging guys. Diba guys? Basta maganda packaging, kahit 5 taon, 10 taon, nandiyan pa yan. O yung mga accessories na yan guys. O, yan guys, yung mga accessories dito, tatandaan ko yung mga accessories na yan. Panahon pa ng ano yan guys, Manila pa yan. Hindi pa natin alam yung mga bodega ng mga panahon na yun. Kaya yan, andyan pa siya guys. Matino pa. Kaya kahit hindi mabili, kahit na hindi maano, nandiyan pa yan guys. Pero wag na wag guys kayo mag-i-stock guys ng mga may expiration mga gamit kasi katulad guys ng mga accessories guys, lalo na yung mga protectant, mga oil, mga
spray paint, yan, may mga expiration guys yan. Mga rubber, mga interior, mga ano, may mga ano yan guys, kailangan monitor nyo guys yan. Para hindi kayo maano guys. Kasi guys, ang mga interior kapag lumagpas na ng mahabang pa expired na siya guys, pag binili ng mga customer natin yan, mailang takbo lang nila, pumuputok na o kaya nagkakaroon ng mga butas. So hindi na maganda yung performance. Meron din guys sa mga spray paint, hindi na maganda yung quality o ano guys, mga ano na guys yan. Pero yung mga accessories na tulad niyan guys, andyan lang yan. At maganda yung packaging niya, nandyan dyan lang yan. Kung guys mga yan guys, siyempre may sa mga interior na mga bike yan guys, kada piraso na monitor natin yan guys. Diba guys, kaya shout out dun sa mga tulad kong OFW guys, nagbabalak ng ganitong klaseng negosyo guys. Sa ngayon guys, yung channel ko guys sa YouTube na demonetize kasi nga nagkaroon ng mga use mga reuse guys, mga reuse na tinatawag na reuse guys. Meron pa tayong brief guys na nakasampay doon guys. Kaya na demo guys, na reuse guys yung kaso ko, pero okay lang guys yun, ma-recover na yun. Mag-re-apply guys tayo, kaya sana tangkilikin nyo muli yung mga video ko guys para ma-re-apply natin, pag-re-apply tayo dyan sa YouTube. Paano guys, hanggang sa muli sa susunod mga vlog ko guys. Magko-concentrate ako guys dito sa mga motorcycle parts. Ito ang iba vlog ko. Kasi mula nang ma-reuse ako guys, tinabangan ako mag-upload ng kung ano-anong mga video. Kaya ang i-upload ko guys yung mga motorcycle parts and accessories. Yan lang ako. Hanggang sa muli guys. Shoutout na lang sa lahat sa inyo ng mga subscriber ko dahil andyan pa naman yung mga yun, mga almost 4,000 na guys, yung ano, mga 3,600 yata yung subscriber ko pa. Andyan lang naman yan, hindi naman, kahit na demo tayo, kahit na na-demoni tayo, o nawalan ako ng ads, andyan lang na yung mga ano ko guys, subscriber. Mag-re-apply na lang ako guys. Hanggang sa muli, bye bye.